Ayan. Yung ano po ngayon, yung title po ng message ay Worship. Sabihin nyo nga po. Sabihin nyo nga po. Ayan, worship. The worth of worship. Ayan, di ba nung mga nakaraan naman po, naitapik na po sa atin ni Ate Mer yung about nga sa worship nga. Kaya ngayon, parang reviewin nga lang din natin, ano nga ba yung worship? Ayan, sabi dito, worship is the expression of love, gratitude, adoration, and devotion. Ayan yung expression natin sa Panginoon nga. Tapos, ayan, ang love nga. Tapos, ayan, pasasalamat at adoration nga kay Lord. Tapos, sa sunod naman, sabi dito sa in biblical words, ayan, may mga words sa Hebrew translation na, ayan nga yung word na worship, na banggit siya na shaka, adoba, proskuneo, at liturgia. Ayan, di ba? At yung mga words na yan ay meaning niya nga to bow down, to serve the Lord, at to adore Him. Ayan. Tapos, yung English word nga din ng worship, yung original, worship. Ayan. Ibig sabihin, recognizing the worth of God, na kapag nag-worship tayo, nare-recognize nga natin na si Lord, worthy siya of all glory and praises. Tapos, naalala ko nga nung unbeliever pa ako. Pag kasi 'di ba, may idol nga ako dati. Tapos kapag magko-concert sila, talagang aabangan ko 'yun, ganyan. Tapos iiyak ako kapag di ako nakabili ng ticket kasi mahal naman talaga. Tapos kapag manonood ako ng yung mga video na live, yung kumakanta sila ganun. Parang maiiyak ako, ha? yung mga yung mga parang mga idol ko, same na kami ng hinihinga. Parang nahihinga na namin yung pollution ng Manila, ganyan. Parang ganun nga ako dati, tapos maiiyak-iyak po ako, ang galing-galing niya kumanta, ganyan. Parang basta may mga tao nga na yung parang pag kumakanta yung mga idol nila, nakataas pa yung kamay, yung gaganon-ganon, yung mga ilaw. Tapos basta may mga ganong form nga, yung pag mahal mo yung yung nakikita mo, ganon. Pero sa atin nga, di ba, dahil binago na tayo ng Panginoon, sa Kanya na natin ginagawa yun na yung pag-iyak-iyak. Pero ayun nga, tas yung mga pagtaas ng kamay, ayan, yung mga pag-worship sa Panginoon sa pamamagitan ng paglingkod nga. Tapos sabi dito, next po, ayan, yung worship, ayan, it is a thing of the heart, na yung worship sa puso siya mismo nagaganap. Yung mga bago po ngayon na sa atin, parang nagtatanong sila kung totoo na ba yung yung pagwo-worship ko? Parang paano ba magtatagal sa pagwo-worship nga sa Panginoon? Pero ayun nga, 'di ba? Ang tinuro naman din sa atin mula dati na yung parang matututunan mo yung worship kapag palagi mo na siyang ginagawa. Na kasi 'di ba yung worship hindi lang naman siya basta yung tugtugan o kantahan, kundi yung worship, meron siyang iba't ibang form. Tapos sabi nga dito, God inhabits the worship of His people, na si Lord naninirahan siya sa mga pag-awit natin, mga pagpupuri, at sa atin mismo, kapag nalulugod na nga siya sa atin, at kapag alam na natin kung paano i-recognize nga ang presence ng Panginoon. Tapos sabi dito sa next, ayan, sabi dyan, worship is the thank you that refuses to be silent. Ayan. Yung worship daw, ito yung pasasalamat mo kay Lord na hindi mo mapigilan, na dahil ang buti-buti ng Panginoon sa'yo, na nataguyod ka niya sa ganitong mga bagay, na tinulungan ka niya maka-overcome ng mga bagay-bagay. Yung hindi mo mapigilan mag-shout ng, Hallelujah. Yun, thank you Jesus. Yung mga ganun nga na, yung mga pagpupuri nga sa Panginoon. Kaya, ayan, sabi dito, kapag marunong nga po tayo mag-worship, kahit ano yung gawin natin o isipin natin, lahat yon dapat nakakalugod na nga sa Panginoon. At dapat isipin natin kung natutuwa nga ba siya sa lahat ng ginagawa natin. At sa Bible nga po, di ba, alam naman natin na maraming mga Bible characters na example talaga sila kapag pag in terms nga ng worship. Kaya may mga ilan po ako nilagay dito. Yan, yung una, si Abraham. Ayan, si Abraham, di ba, tinawag nga siya ng Panginoon.
Abraham, Abraham. Sabi ni Abraham, "Here am I, Lord." Tapos, ayun nga, doon nga siya, kinumand ng Panginoon na i-offer mo si Isaac sa Mount Moriah. Ayan, para i-offer nga din sa akin. Tapos, ayun nga, nung lumakad na si Abraham, di ba, nakita niya yung place kung saan niya i-offer yung anak niya. Tapos, sabi niya doon, ayan, sabi niya sa mga kasama niya, na dito lang kayo kasi pupunta kami ni Isaac sa Mount Moriah. Mag-worship kami doon. Pero di ba, yung worship na sinasabi dito ni Abraham, ay yung pagsunod nga sa Panginoon. Kasi yung obedience, di ba natin, act din siya ng worship. Sabi dito, a life of obedience and purpose fulfilling represent a form of worship na kapag nag-obey tayo sa Panginoon at nasunod natin yung pinapagawa niya sa atin, nakakapag-worship na po pala tayo nun. Tapos, ayan, may mga times din na tayong mga tao, parang ang bilis-bilis natin sabihin sa Panginoon na, "Ito ako, Lord, isend mo ako, gamitin mo ako." Pero kapag may inutos na sa atin si Lord, parang iisipin mo pa, galing po ba talaga sa ito, Lord? Talagang bang gagawin ko to? Susundin ko po ba to? Kaya 'di ba, kung mabilis tayo "Here am I, Lord, send me." Kailangan mabilis din po tayo sa pagsunod nga sa Panginoon. At sabi nga din po, si Abraham, isa siya sa tinawag na greatest worshipper of God of all times. Na isa si Abraham sa mga greatest worshipper. Na tayo, 'di ba, kapag pag ni-review yung buhay natin ng mga future generation, masasabi ba ng mga tao na si Althea, iba talaga. Si Althea, talaga to, greatest worshipper. Kaya ayun, asamin nga din po natin yon. At sunod naman si David po. Alam naman natin na si David, di ba, most of sa Psalms, di ba, siya yung sumulat. Kasi nga, alam niya yung mystery ng worship. Alam niya yung power ng pagpupuri sa Panginoon. Sabi diyan, ayan, pinupuri niya si Lord sa pamamagitan ng mga awit at pagtugtog nga din. Tapos, ayan, di ba, patuloy nga po siya na nagwo-worship sa Panginoon kahit yung asawa niya na-turn off sa kanya kasi malikot siya sumayaw. Pero talagang tinutuloy niya kasi nga para yun sa Panginoon. Na si David, mababasa naman natin yun sa Bible na yung worship, ginawa niyang yung part na ng buhay niya. Yung parang kulang yung araw kapag di nakapag-pray, di nakapag-puri sa Panginoon. Kaya ganun nga po kadami yung mga naisulat niya. Kasi nga, parang na dito, praise. Ayan. Na, yung parang ganun yung ni David kasi nga, ang buti ng Panginoon sa kanya na nung nagkasala siya, pinatawad siya, nung mga inaano niya yung tawag doon, yung sinusugod siya ng mga kalaban niya, di ba? Nililigtas siya ng Panginoon. Alam niya kung gaano ka-great ang Panginoon, kaya talagang binibigyan niya ang Panginoon ng mga papuri at pagsamba. Tas sunod naman po, yung widow's mite. Eto, di ba, alam natin na siya yung nag-offering sa temple, yung in-offer niya yung all that she has. Na, ayan, sabi nga dyan, it wasn't how much she gave, but rather how much it cost her personally that moved Jesus to say, she gave more than anyone else. Na alam naman natin na, di ba, yun nga, binigay niya yung lahat ng meron siya para sa Panginoon, kahit yung tingin ng mga tao sa kanya na ang hirap lang naman ng babaeng to, anong halaga nung i-offer niya. Pero di ba hindi alam ng mga tao na kahit mahirap yung babae, nag-offering pa din siya sa abot ng makakaya niya. Tas ayun nga po, hindi natin alam kung bakit niya ginawa yun, kung ba't siya nag-sacrificial giving sa Panginoon. Pero ang clear lang na sinasabi ng story ng widow na to, ay ino-honor ni Lord yung lahat ng mga pagbibigay natin. At yung mga pagbibigay nga, di ba, act of worship nga din siya. Tapos, sabi dito, people will judge the size of our God by the cost of our worship. Na in terms ng giving, di ba, kapag nakita ba ng mga unbeliever yung mga pagtatites natin, offering o pledge o pagsasacrificial giving. Tapos alam nila na madami tayong mga gamit, damit, may mga binibili tayong mga bagay, may mga bagong cellphone, o mahilig tayo kumain sa labas, tas ganito lang yung giving natin. Parang yung mga unbeliever ba, mahihikayat mo sila na yung magbigay din sa Panginoon. Parang ganun, parang may maano ba tayo sa kanila na yung Diyos ko malaki to, kaya ganito ako magbibigay. O parang
mang tingin nila sa Panginoon maliit lang kasi di naman natin pinapahalagahan yung giving. Kaya 'di ba, kung may mga times na nine-neglect po natin yung giving natin, ayusin na po natin 'yan kasi nga merong power sa giving. Tapos eto, paano malalaman ng mga tao na generous ang Panginoon, 'di ba? Malalaman ng mga tao na generous si Lord kung tayo generous din. Hindi lang sa paghuhulog sa offering bag, kundi sa pagbibigay din nga sa kanila kapag nangangailangan sila. Kaya sabi nga din dito, if we can stop holding so tightly to our money and possessions and allow the Christ-like character trait of generosity to manifest in our lives, we may discover a deeper worship encounter than we've ever known. Na sa pagbibigay pala, lumalalim din tayo sa Panginoon dahil nalalaman natin na kapag pala nagbigay, ito yung mga ginagawa ng Panginoon. At hindi lang naman tayo after sa mga blessing, kundi after din tayo kasi mahal natin ng Panginoon. Kaya tayo nagbibigay. Kaya ayun, di ba, ipag-pray natin na magkaroon tayo ng character ng katulad ng kay Jesus na yung generous nga din talaga. Tapos, isa din sa mga nagpupuri sa Panginoon ay yung mga living creatures. Ayan. Kinuha ko na lang yung group picture nila. Ayan, itong mga living creatures, hindi lang siya tayo, yung mga ayan, kundi mga halaman din siya, mga star, moon, and sun, and everything. Ayan, sabi dito, ayan, man was made a little lower than angels and made higher than every living creatures. Ayan, di ba yung tayo nga, di ba, binigyan tayo ng Panginoon ng dominion sa lahat ng creation. Pero, ang galing kasi nga yung creation, nagpupuri sila sa Panginoon. At sabi din, nabasa ko yun, yung creation, hindi lang sila kinreate ng Panginoon para yung may, yung tao, ang tawag, may supply, kundi kinreate ng Panginoon yung creation, kundi para magpuri sa Panginoon. Katulad nung sun, nung araw, di ba? Kinreate yan ng Panginoon para magbigay ng liwanag sa mundo. Pero kung hindi, di ba, yung araw, hindi naman siya namamatay. Parang naggagabi lang, ganon, pero yung araw palaging nandyan. Parang ayun nga yung purpose na nilagay ng Panginoon sa araw. Kasi nga, pag yung araw nagtampo, hindi sumikat, ibig sabihin, hindi niya nagawa yung assignment ng Panginoon. Kaya ayun nga, yung mga creation, di ba, binigyan sila ng assignment ng Panginoon kung ano yung gagawin nila. Tapos, naalala ko din yung yung sinabi sa Bible na, di ba sabi ni Lord doon, na yung araw, di ba sumisikat siya kahit sa makakasalanan o hindi. Kasi nga, assignment niya yun. At dahil nagbibigay ng liwanag yung araw, nagagawa niya yung purpose kung bakit siya nilikha ng Panginoon. Tapos, ayan nga, ayan, kung ganun yung creation ng Panginoon, ano pa po tayo, di ba? Paano pa tayo magpupuri kay Lord? Tapos, pati yung mga halaman, di ba? May kanta yung birds in the sky, sing their songs to you, trees in the field, lift their arms to you. At yung puno, di ba? Nangangalay ba yung puno? Kapag pagod na siya, ibababa niya yung sanga niya. Di ba hindi niya yun ginagawa? Kasi, ayun yung niya, yung purpose niya, kundi yung i-lift yung arms niya sa Panginoon, hindi lang para magbigay ng shadow sa mga tao, kundi para papurihan din yung Panginoon. Tapos may napanood din akong video. Next po. Ayan, na bawat halaman pala, may mga tunog siya. Kapag patay na yung halaman, ang gloomy na din ang tunog niya. Pero kapag fresh pa, kapag pag buhay na buhay yung halaman, ang ganda nga din. Yan, panoodin po natin. So I'm going to connect here and we're going to listen. And you might notice this sounds a lot different from the one that we listened to in Hawaii. So let's check it out. Yan, di ba kahit yung mga ganyan pala, kinakantahan nila ang Panginoon, ang mga iba't ibang sounds nila. A lot of you have been asking, what do mushrooms sound like? And I found this really cool piece, it's a tree in this bamboo forest. And there are all these amazing little mushrooms on it. In fact, I even have my plant wave sitting on a mushroom there, which is nice. So let's check this out. Let's have a listen. We have one connected there, and we'll listen to these connected through the tree.
friends. So many of you have been asking, what does it sound like when you water your plant? Yan, kapag I was just diniligan daw watering yung my plants halaman, at ano home, daw yung magiging and sound? this snake plant Ayan is siya ready for kapag some hindi pa water. nadiligan. Plant wave connected, and we have this sound set. It's playing piano and some other things, electric piano. Let's see what happens when I water the plant. Let's listen. Let's give it a little more. Give it a nice soak. Yan, di ba? Natuwa siya nung nakainom siya. Hey everybody, Tapos ito I am naman, here cactus. in Seguro Cactus. National Park, Cactus nga. Tucson, Arizona. Yan, We sa have gitna ng beautiful init. Ano kaya ang cactuses. kanta niya? And of course, I have my plant wave. We're gonna listen to this beautiful being. We're gonna be really careful to not get pricked by its protective little spines here. Ooh, there we go. Let's get this on here nice and tight. Let's see what melodies it creates Ayan, okay na yun. when we connect. Gusto niyo pa ba? Ayan, pero di ba ang galing kasi kahit yung mga mushroom, na akala natin, uy, wag ka didikit, malalason ka. Lahat sila, di ba, kinakanta nila ang Panginoon. At sabi nga dito, ayan, si Lord, ayan, He can live anywhere in the universe and He chose your heart. Na si Lord, di ba, pwede naman yung mga halaman na lang yung buhayin niya kasi inaawitan naman siya. Pwede naman yung mga stars na lang. Pero pinili pa din tayo ng Panginoon para awitan siya kasi merong something sa atin na, yun, makapagbigay ng papuri nga sa Panginoon. Tapos sunod na sample nga sa Bible. Ito si Paul and Silas. 'Di ba? Nung time na kinulong sila, tapos nung time na 'yan, bugbog na bugbog yung katawan nila, ang tawag doon, nakagapos pa sila, tapos, pero 'di ba, yung worship nila sa kulungan, pure, tapos na, yung nadama ng Panginoon na totoo, at honest nga, na hindi lang sila basta nag-worship service, kundi talagang yung pag-worship nila, talagang umabot nga sa kalangitan. Tapos sabi nga dito na tayong mga tao, kapag nakaka-face tayo ng mga problema, di ba, mag-worship lang tayo kasi si Lord, sa mga pag-worship natin, kumikilos siya, na kaya niyang i-break yung mga bandage sa mga buhay natin, kaya niyang i-break, yung sa deliverance nga, gano'n, na si Satan, di ba, kaya niyang i-imprison yung mga tao na ikaw magkakasakit ka, kaya niyang isumpa ng gano'n. Pero yung mga tao, hindi niya kayang pigilan na magpuri sa kanya. Kaya tayo, di ba, kung may mga kinakaharap man tayo minsan, wag natin nahayaan na yung i-imprison na lang tayo nun. Kasi mas malakas pa din yung power ng praise kaysa sa power ni Satan. Si Satan defeated na siya. At tayo, di ba, binigyan tayo ng boses ng Panginoon para isigaw yung victory na binigay niya sa mga buhay natin. Tapos, ayan, si Aya, may shinare siya sa akin, si Mary Kay Baxter. Kasi nabasa ko na yung sa Heaven, tas Hell, meron pa palang healing. Naalala ko na umpisahan ko yun, pero hindi ko natapos. Ayan, sabi niya doon, ayun, may isang story daw doon sa book na yun na yung babae, nasa ICU na siya, yung 50-50 na, yung isang hinga na lang, nasa langit na, ganun. Pero ayun nga, may kasama siya na yung nag-play ng music, ng worship song sa loob ng room niya, sa cassette. Yan, matagal na kasi yung story. Pero after nga ng ilang oras, gumaling yung babae, yung naging made whole na ulit siya, at nawala nga yung mga sakit niya. At ayun, di ba, na-extend yung buhay niya. Para makikita natin doon na kapag anointed talaga yung kanta, talagang gagaling ka, tas kapag marunong ka talagang umawit sa Panginoon, yung walang takas yung healing, talagang didikit sa'yo. Tapos, ayun nga din, tas kanina nga, kailan pa ba? Basta ngayong week nga, parang paggabi, yung nilalambot talaga ako, tas basta yung hindi ako makatayo ng maayos, ganyan. Parang nilalabanan ko nga lang din. Kasi sabi ko, parang ayoko na magkasakit, nakakapagod na, nakahiga ka lang, ganyan. Kaya, kanina din, naulanan nga din ako.
Tas nanginginig na ako. Parang hindi ko na kayang tumayo, ganyan. Pero sabi ko kay mama, "Ma, penging bio-flu." Sabi niya, "Bakit? Napapano ka?" Sabi niya, "Wala, naulanan lang ako." Parang hindi ko sinasabi nanghihina ako. Parang hindi ko kine-claim yung bagay na yon. Kasi parang inaano ko na, hindi ko dapat i-chat si Ate Mer na may lagnat ako. Kailangan, tutuloy ngayon, tutuloy, ganyan. Kaya ang ginawa ko, ayun, nag-half bath ako. Wow. Tapos after nun, umakyat ako sa kwarto ko, nag-blower ako ng buhok. Para mainitan yung kamay ko kasi basta nanginginig nga, tapos nilalamig ako. Basta parang feeling ko di ko na kayang umaten. Pero ang ginawa ko nga, yung nag-worship ako, kumakanta ako habang nagbo-blower, tapos nagpapatugtog nga din ako, tapos yung nag-pray nga din talaga ako. Kasi sabi ko, Lord, kailangan, una ko sa makapagpatunay na merong power talaga sa pagpupuri sa'yo. At ayun nga, hindi naman ako finil ng Panginoon kasi nandito ako ngayon. Kaya praise God kasi yung praise and worship, di ba, may power siya. At kung kayang kumilos ng Panginoon sa akin, kaya niya din po sa bawat isa. Ayan, kaya sumigaw nga po tayo ng hallelujah. Praise God. Ayan, thank you, Lord. Amen. Ayan. Tapos isa pa sa ayan, sa sample nga sa Bible. Ito, dito tayo pinaka magfo-focus. Si Mary of Bethany na alam nating lahat, 'di ba? Siya yung tinatawag na, Lord, gawin mo po kaming katulad ni Mary para yung merong extravagant act of worship, 'di ba? May mga ganun pa tayong pagpe-pray. Tas ayun, basahin po muna natin yung ito po yung key verse, yung Mark 14:3-9. Sabi dito, samantalang siya ay nasa Betanya, dumulog siya sa hapagkainan sa bahay ni Simon na isang ketungin. May dumating na isang babaeng may dalang garapong alabastro na puno ng mamahaling pabango na purong nardo. Binasag niya ang garapong alabastro at ibinuhos niya ang pabango sa ulo ni Jesus. Ang ilan sa mga naroroon ay lubhang nagalit at nagsabi, "Bakit niya sinayang ang pabango? Naipagbili sana ito ng higit sa 300 denaryo at naipamahagi sa mga dukha." At pinagalitan nila ang babae. Ngunit ang sabi ni Jesus, "Hayaan niyo siya, bakit niyo siya ginagambala? Mabuti ang ginawa niya sa akin. Ito ay sapagkat ang mga dukha ay lagi ninyong kasama. Tuwing nais ninyo, nagagawa niyo sila ng mabuti. Ngunit ako ay hindi niyo laging kasama. Ginawa ng babaeng ito ang kanyang makakaya. Ipinagpaunan na niya ang pagpahid sa aking katawan para sa aking libing. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan, ang ginawa niyang ito ay mababanggit. Ito ay magiging isang pag-alaala sa kanya." Ayan, ang Diyos ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Tapos, eto, next po natin. Ayan. Buong August po kasi kinakausap ako ng Panginoon about kay Mary of Bethany. Tinatanong ko si Lord, bakit ba si Mary of Bethany? Ayan, marami madami akong mga inaano nga sa Panginoon. Tapos, ayan, ma-apply lang natin yung mga preaching na yan, kapag naintindihan po natin yung message ng Panginoon ngayong gabi. Ayan, ma-apply natin yung 7 life pursuits of a Christian, ma-apply natin yung pagkakaroon ng steady relationship sa Christian, di ba? At sa keys to an open heaven, magkakaroon tayo ng mga ganyan kapag nalaman natin yung mensahe nga ngayong gabi. At ayan, yung mga iba't ibang preaching po kasi na yan, parang nangusap sila sa iba't ibang paraan sa puso ko nga na yung parang hindi pa conclusion ng mga kada preacher. Parang gusto ko sumabog hindi ko ma-contain yung sinasabi ng Panginoon nga sa akin. Tapos kahit nga sa Sunday school, parang may pangungusap nga ang Panginoon. Tapos sunod naman, eto, di ba? Yung story kasi na binasa natin kanina, yung kay Mary of Bethany, nabanggit yan sa lahat ng book of the gospel, sa Matthew, Mark, Luke, and John. Tapos inaral ko nga sila, na sa Matthew, tas Mark, dito, di ba? Ayan, si Mary of Bethany, pinor niya yung ointment sa head nga ni Jesus.
tas inanoint niya si Jesus. Tapos sa Luke, dun nasabi na nag-weep si Mary. Tapos hinugasan niya yung paa ni Jesus ng luha niya, pinunasan niya ng buhok niya, hinalikan niya, at inanoint nga din ng ointment. Tapos sa John, ayun, inanoint naman dito ni Mary yung paa na ni Jesus, tapos pinunasan yung paa niya ng buhok, tapos yung buong bahay na feel ng fragrance nga ng ointment. Tapos sa Luke nga din, dito nasabi ni Jesus yung mga tao, kapag yung pag madami silang kasalanan, tas pinatawad sila ng Panginoon, doon nila mas mamahalin si Jesus. Pero yung pinatawad sa konti lang, parang konti lang yung pagmamahal kay Jesus. Dati, iniiyak ko kay Lord na, Lord, kahit konti lang kasalanan ko, gusto ko pa rin mahalin ka. Pero parang kinarek ako ng Panginoon na wala namang konting kasalanan, wala namang maliit ganyan. Pero lahat, di ba, maliit sa tingin natin o malaking kasalanan yung lahat. Pero 'di ba, ang sinasabi doon ni Jesus na yung na ano ko kasi yun mismo na-realize ko, yung sinasabi sa 1-to-1, yung realize that you are a sinner, 'di ba? Kapag na-realize natin na sinner tayo in small things o sa malaking bagay at nag-repent tayo, doon natin ma-recognize na mahal tayo ng Panginoon. At dahil kung ma-recognize natin na mahal tayo ng Panginoon, doon na din natin siya mamahalin. Kaya yung sinasabi doon ni Jesus na yung napatawad sa marami, yun yung mas magmamahal sa Kanya. Kaya parang ang pinagpa-pray ko nga, Lord, pinatawad mo ako, kaya tulungan mo po ako na yung mahalin ka po talaga. Tapos doon nga sa story ni Mary of Bethany, ayan, next po. Ayan, itong story na to, naganap siya sa town of Bethany, na tinatawag natin na house of affliction, tapos poor house. Ayan, di ba? Yung story na yon nangyari dyan na yung affliction, di ba? Yung parang kawawa, iniwanan, yung walang pag-asa, ganon. Pero doon naganap yung ginawa nga ng Panginoon na yung Bethany, bahay siya ng mga may sakit, mga mahihirap. Di ba, taga dyan si Simon, yung binasa natin kanina, yung may ketong. Tapos taga dyan yung magkakapatid, si Mary, Martha, tapos si Lazarus, nagkasakit din siya, pero binuhay siya ng Panginoon. Na makikita natin dyan na kahit ano yung tawag ng mga tao sa Bethany, ginamit pa din niya ng Panginoon para yung maganap yung purpose niya, para yung maitaas pa din ng Panginoon. At may mga tao, di ba, may mga Kristiyano na yung hindi na nila alam paano ba sila babangon sa ministry, yung paano ba sila magpapatuloy uli, na parang napag-iiwanan na sila. Pero di ba, sa kabila ng lahat ng flaws natin, kayang-kaya tayo gamitin ng Panginoon. Yan, kapag na-realize lang natin yung sovereignty nga din ni Lord, na may mga places sa buhay natin yung parang troubled, yung parang kulang na kulang. Pero kapag binigay natin yun sa Panginoon, kaya niyang i-fill yung mga gaps sa mga puso at mga buhay natin. Tapos sunod naman, ito, yung alabaster jar. Tapos yung ibang term sa kanya, alabaster box. Ito yung alabaster jar, yung alam naman natin, di ba? Ano siya, yung halaga niya, 1 taong sahod na ng manggagawa, ng nagtatrabaho. Tapos sinasabi dito na yung jar na to, gawa siya sa marble, yung parang yung mamahalin nga, kaya mahal nga din siya. Tapos sinasabi pa na etong jar na to, baka yung ginamit ni Mary, yung pamana lang sa kanya, yung talaga, ang tawag doon? Kayamanan ng pamilya niya. Pero 'di ba, ginamit niya 'yan para mag-offer nga sa Panginoon extravagantly. Tapos yan. Itong babae ito. Ayan, si Mary, 'di ba? Ang ginawa niya, binrake niya yung neck nung jar kasi sa mga jar na 'yan, ang pantakip lang nila mga wax. Kapag tinanggal nila yung wax, doon na yung maaamoy yung bango, tas yung mabubuhos nga yung laman na oil. Tapos yung message na to, alabaster jar sana ita-title ko. Kasi one time nung prayer marathon, nagpa-pray ako, tapos sabi ko,
Lord, ano po bang parang title nga, ganyan, ng message. Tapos, ang inaano ng Panginoon, yung itaas ko yung kamay ko. Kaya nung nakaluhod ako, nakaganon ako. Tapos naano ko, para akong jar na pinifill upan nga, yung pinifill ng Panginoon ng love niya at ng mga, yun nga, basta yung mga spiritual gifts. Tapos, ayun nga, buong month, nag-ano ako, Lord, ano po ba ita-title ko? Tapos, ayan nga, jar-like position yung naging pagpe-pray ko. Tapos, na yung prayer kasi ni pastor nung after ng worship ng prayer marathon, sabi niya doon, na Lord, after mo kaming gawing Mary of Bethany, gawin mo kaming mga apostles. Sabi ko, kaya pala ito yung inaano ni Lord sa akin. Ayun, malalaman pa natin mamaya yung sinasabi ko. Maintindihan pa natin mamaya. Tapos, parang sinasabi ko nga kay Lord na, Lord, ito po ba talaga yung message mo? Kasi parang isang buwan na pagpe-pray, pagko-confirm kung ito nga ba talaga. Tapos one time sa office, magkatabi kasi kami ni Aya. Tapos sabi ko, Aya, iuwi mo laptop mo. Kasi yun, inuuwi niya kapag prayer meeting, yun yung ginagamit. Tapos sabi niya, oo te, ikaw ba? Sabi ko, oo, iuwi ko, gagawa kong panturo. Sabi niya, ano yan te, sa Sunday school? Sabi ko, hindi, gawanan ako. Kasi ayoko sabihin sa mga tao. Tapos, edi yun, hapon na. Sabi ko, hindi kasi nagtatrabaho si Aya. Aya. Ay, hindi siya nagtatrabaho nung time na yon. Parang sabi ko, anong ginagawa mo? Nagawa siya ng PowerPoint. Sabi ko, anong ginagawa mo? Sabi niya, PowerPoint eh. Sabi ko, para kanina, para kay Kuya JM. Sabi niya, hindi te sa akin. Sabi ko, bakit? Sabi niya, mag-share ako te sa OPM. Sabi ko, hala ako din. Nag-ingay kami ang ingay namin sa office. Tapos, sabi ko, ano topic mo? Pinakita niya title. Tapos ang title niya, Mystery of Worship. Tapos sabi ko, hala, parang sabi ko, alam mo ba, ganyan din yung akin. Tapos parang na-amaze kami kay Lord. Sabi ko, Lord, message mo talaga to, worship, ganyan. Kaya pares kami, in-encourage namin yung mga isa't isa na, ganito, ganyan. Basta yung mga ganon, ayun, share ko lang kasi ang galingan ni Lord sa message nga niya talaga. Tapos sunod naman, ayan, yung alabaster jar pala na ginamit ni Mary of Bethany, yung halaga nun, hindi lang sa jar mismo, kundi, di ba, yung jar, expensive na siya, pati yung oil na ginamit sa loob, expensive na din. Ito, yung pinanggalingan nga ng oil ay spikenard na halaman. Tapos yung halaman na to, matatagpuan sa Himalayas nga. Tapos, may mga medicinal properties nga din. Tapos, nabanggit, itong spikenard, 3 beses siya nabanggit sa Bible. Yung isa, yung kay Mary of Bethany na story. Tapos yung isa sa Song of Solomon. Yan, 2 pala sa Song of Solomon. Tapos, sabi dito sa Song of Solomon, yan, yung babae nagsasalita dito, sabi niya, my spikenard sends forth the smell thereof. Sa ibang translation, while the king was at his table, may perfume spread its fragrance. Ayan, inaral ko, sabi ko, ano ba yung spikenard? Parang ano ba yung relevance niya, ganon. At yung spikenard nga daw, siya, yung parang oil siya na, yung pag mag-asawa, hindi ko alam kung anong purpose nun, pero yung parang, yung spikenard, symbolism siya na, yung parang, ma-identify ka agad ng asawa mo na ikaw yun. Kasi nga, di ba, si Solomon, di ba, ang dami niyang asawa, pero may gumagamit pala doon ng spikenard. Parang pag niya, uy, asawa ko. Kasi amoy spikenard, yung mga ganon. At hinalin tulad ngayon sa yung relationship ng ni Jesus sa bride niya na parang pagiging intimate nga. Kaya ayun pala yung ginamit sa story nga ni Mary of Bethany kasi meron siyang significance sa Song of Solomon na yung pagiging intimate ng mag-asawa na parang si Jesus, di ba, ganun siya sa bride niya. At pinakita niya yun sa yung pangyayari nga kay Mary of Bethany na yung spikenard parang hindi lang pala sinasadya na ayun yung ibubuhos sa paanan niya, hindi sinasadya na ayun yung ipapang-anoint sa kanya, kundi symbolism yun na yung intimacy ng Diyos nga sa
bride niya sa ating church. Tapos sabi nga dito, the woman with the alabaster jar is a beautiful story of a woman's selfless love and confession to Jesus. Na si Mary of Bethany, di ba, hindi lang naman niya trip lang kung bakit siya pumunta dun sa bahay ni Simon na ketungin, kundi talagang nilid siya ng Panginoon. At di ba si Mary nga, parang mababasa natin sa ilang mga verse sa Bible at tinuturo nga din natin sa mga outreach na si Mary, umupo siya sa paanan ni Jesus, nakinig siya. At talagang yung parang minahal niya si Jesus na kay Martha, si Martha puro, pagsiserve. Pero si Mary, di ba, palagi siyang nakaupo sa paanan ni Jesus. At na-realize ko na kaya siguro si Mary of Bethany yung gumawa nung bagay na to. Kasi nga, na-realize niya na si Jesus, siya yung iniintay na Savior. Na si Jesus yung iniintay niya na magliligtas sa kanya. Kaya, di ba, grabing, talagang extravagant yung act of worship na ginawa niya. Na dahil palagi siyang umuupo sa paanan ni Jesus, natutunan niya kung sino ba talaga si Jesus. Kaya niya yan ginawa. Tapos sabi nga dito, walk with Him long enough and you come to know His heart. Na hindi naman, yung mga paglago natin, di ba, hindi naman yan instant. Na yung mga paglago natin sa Panginoon, unti-unti yan, di ba, little by little sa mga pagpe-pray natin, sa mga pag-attend, dun talaga tayo lumalago sa Panginoon dahil walang instant, di ba. Pero ang assurance diyan na kahit slowly yung paglakad natin kasama ang Panginoon, at least, di ba, may progress. At talagang mas nakikilala natin siya kung hahayaan natin siya na yung tulungan tayo sa mga paglakad natin. Tapos sabi nga dito, God never turns away the honest seeker. Go to God with your questions. You may not find all the answers, but in finding God, you know the one who does. Na si Lord, hindi niya, magpe-pray ka na naman, hindi tayo ginagano ng Panginoon, kundi talagang gustong-gusto niya kapag sinisik natin siya. Kaya di ba may mga question pa ba tayo sa mga buhay natin, di ba? Lumapit tayo sa Panginoon kasi pag lumalapit tayo sa Kanya, kahit hindi masagot yung mga tanong natin, yung makasama pa lang natin siya, parang okay na tayo. Ganon. At sabi nga dito, the woman with the alabaster jar story teaches us how we can begin to live a faith-filled life of joy and peace. Ayan, sabi nga dyan, di ba, sa verse na nung nakita ng mga Pariseo na in-invite dun sa bahay ni Simon, parang bakit pinapayagan ni Jesus to na, i-anoint siya na, yung halik-halikan yung paa niya, na iyakan, sobrang makasalanan ng taong to. Pero doon natin marirealize na we can come as we are, di ba, sa Panginoon. Kung totoong nagsisik nga din talaga tayo, hindi tayo ni Lord, yung i-echapwera nga. Tapos sabi dito, ano nga ba yung matututunan natin sa story ni Mary? Tapos sunod, ayan, worship. Ano yung worth ng worship? Ayan, una, peace with God. Ayan, yung unang kahalagahan ng worship ay yung peace with God. Sabi dito, na si Lord, yung parang kabisado niya lahat ng details kasi plano naman talaga niya yon. Na yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, na hindi aksidente na spikenard yung oil na gagamitin ni Mary, kundi talagang pinlano yun ng Panginoon kasi nga may sinisimbolo. Tapos dito nga yung spikenard, nabanggit siya sa isa pang bahagi ng Song of Solomon, yung mga spices na ginagamit, yung para maging, yung babae, maging pure nga. Tapos may nabasa nga ako na sinasalamin kasi 9 yung mga spices na yon. Hindi ko na maalala yung mga pangalan. Pero yung nard, 2 beses siya nabanggit, tas pangatlo siya. Tapos ang inano sa kanya, yung sinalamin, yung fruit of the Holy Spirit, yung love, joy, peace, kasi 9 nga din daw yun. Tas yung pangatlo doon, di ba, peace. Tas yung nabanggit na spices sa Song of Solomon, yung nard. Ibig sabihin, connected din sila na si Mary of Bethany, di ba, pinrepare niya yung Panginoon.
pinrepare niya yung Panginoon sa burial ni Lords sa pamamagitan ng pag-anoint sa buong katawan niya nga. Tapos sabi dito na yung matututunan nga din natin dito na si Lord, siya yung katulad nung alabaster jar na binrake nga ni Mary. Si Lord, di ba, na-break nga din yung katawan niya, di ba, yung buto niya, yung para maging buo nga tayo sa Panginoon na naging way nga din si Jesus para ma-reconcile tayo sa Ama. Yung magkaroon tayo ng peace ulit kay Lord. Kasi nga, di ba, dahil sa kasalanan, nalayo tayo kay Lord. Ayun, yung sinasabi nga po sa 1:1. Tas yung pangalawa naman, ayan, yung matututunan natin dito sa story ay yung pagbibigay ng lahat sa atin sa Panginoon. Diba? Minsan sa mga pagsunod natin, hindi naman lahat ng tao maiintindihan yung calling na meron tayo. Na yung pamilya natin, di ba? Minsan, number 1 pa sila na pumipigil sa atin sa pagsunod kay Lord, pumipigil na makapagsimba tayo, makapaglingkod. At may mga times na kapwa natin mga Kristiyano, yung pinagdududahan tayo na talaga ba, gagawin mo yan kay Lord? Yung parang ganon. Pero alam na kapag si Lord nga yung tumawag sa atin, walang makakapigil sa atin. Tapos, ayan, kayang-kaya ng Panginoon kumilos sa pamamagitan natin kung magsasubmit lang tayo sa Kanya. Na katulad ni Mary, di ba, dinespise siya o yung parang binash, may basher siya ng mga disciple na, uy, ano bang ginagawa mo kung ibenta na lang natin yan para may pambigay tayo sa mga mahihirap? Di ba? Disciple yung nagganon sa kanya na unexpected, tagasunod ni Jesus. Pero parang ganito yung mga sinasabi. Pero praise God, di ba? Alam ng Panginoon yung puso ni Mary at sinabi niya na maaalala yung story ni Mary sa buong panahon na hanggang sa atin nakaabot. Tapos sa gospel, di ba? Lahat ng libro na yon na isulat pa doon yung story niya. Kasi nga meron ng yung pagsunod nga kay Lord. At 'di ba si Mary, ayun nga yung sinabi ko din kanina na yung alabaster jar, hindi lang siya basta yung binigay niya kay Lord kasi nga baka yun, kayamanan nga ng pamilya nila pero hindi yung wala siyang pakialam doon kasi ibibigay niya yun kay Lord. Yung kaya niyang iiwan lahat, yung yung parang 'di ba hinalikan niya yung paa ni Jesus, yung yung paa, di ba, sa Old Testament, sinasabi na pinakamaruming part nga din siya ng katawan kasi nga yung mga Israelita dati nakapaa lang pag makikipaglaban, tas maghuhugas lang sila ng paa, tas kapag tapos na yung mga war, ganon. Pero di ba si Mary, parang kahit si Jesus, kahit saan siya pumunta, ang inano pa din niya, yung hinalikan niya yung paa ni Jesus, yung parang willing siya na i-take yung parang iwan lahat basta makakapag-worship nga sa Panginoon. Kasi alam nga ni Mary na yung risk ng pagsunod kay Lord, hindi may compare yung joy na makukuha mo kaysa sa yung mga reward mo dapat sa mundo, ganon. Tapos naalala ko lang si Aaron. Kasi di ba parang inaano natin siya pag mag-special number siya. Aaron, sawa na kami sa'yo. Parang may mga gumaganon kay Aaron. Aaron, ikaw na naman, kakanta ka. Nag-spoken poetry ka na nga, sasayaw ka pa. Parang may mga gumaganon nga kay Aaron. Pero bibilib ako kay Aaron. Glory to God. Sa yung pagpapagamit niya kay Lord, yung hindi na siya nagra-rap sa pageant. Kundi nagra-rap. Yung talagang ginagamit na niya sa Panginoon yung talent niya. Kasi yung parang gano'n na yung willing to give, yung willing siya na bigay kay Jesus lahat. Kasi siguro na-realize ni Aaron kung paano siya niligtas ng Panginoon. Kaya kung gusto magpagamit ni Aaron, di ba? Huwag natin siya ibabash. Kasi service niya yan sa Panginoon. Tapos, at tayo, di ba, pwede tayong ma-encourage kay Aaron na okay lang pala na madaming special number. Basta makapaglingkod sa Panginoon. At yung maipagamit nga yung buhay sa kanya na, praise God kasi si Aaron, di ba, isa siya sa example na willing ibigay ang lahat para sa Panginoon. Na kahit pag-aaral, give up. Pero praise God kasi nagpapatuloy na siya ulit ngayon. Ayan, tapikin niya si Aaron. Ayan, tapos sunod naman, ayan, ito, count the cost of following Christ. Ayan, yung isa sa, matututunan nga natin sa story, ay yung
yung pag-ano ng cost nga sa pagsunod nga sa Panginoon. Tapos na sabi nga din sa Luke, yung whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Ayan, sabi dito, si Mary, alam niya yung ginagawa niya. At yung alabaster box, alabaster jar, ito yung yung great worth na may offer niya sa Panginoon na, di ba, sumunod pa si Mary sa bahay nila Simon para yung makita niya din dun si Jesus na yung sumunod si Mary, dala-dala yung offering niya sa Panginoon. At tayo, di ba, may mga moment na yung parang iintayin pa natin yung mga gantong gawain para makapag-ano sa Panginoon. Pero may mga araw naman na talaga na pwede naman talaga tayo lumapit kay Lord, mag-pray, yung mag-worship, yung mga ganon nga. Tapos sabi nga dito, ayan, ayun, nasabi ko na din kanina, yung iniwan ni Mary lahat para makasunod nga din sa Panginoon. At yung story kasi ni Mary, hindi lang siya extravagant act of worship, hindi lang siya extravagant act of love, kundi, di ba, ang tinuturo din sa atin ng story niya, yung magkaroon tayo ng extravagant na yung pag-unawa sa mga tao. Hihingal ako. Tapos yung pagmamahal nga din. Tapos, may nabasa kasi ako. Sabi doon, yung mga Kristiyano, ang challenge talaga sa kanila, hindi yung mahalin yung mga neighbor nila, katulad ng pagmamahal sa sarili nila, kundi mahalin yung mga tao na, yung parang si Judas, yung binetray ka na't lahat, mamahalin mo pa. Parang nabasa ko to after ko, kung ano-ano maranasan ko sa mga tao, ganun. Tapos sabi ko, ang ginawa ko nun, parang gusto mo yung lumaban, yung maghigante. Pero ang ginawa ko, Lord, ikaw na po bahala, ganyan. Yung kakausapin mo pa din, yung ititreat mo pa din, tapos bibigyan mo ng regalo, ganon. Tapos bigla ko nga nabasa to, sabi ko, Lord, talagang ikaw na yung nabubuhay sa akin, ganyan. Parang hindi ko kaya kasi yun ang sarili ko lang. Yung parang sa mga, yun sa atin lang, parang gusto natin maghigante. O, ganito ginawa mo sa akin, ganito gagawin ko sa'yo. Pero di ba ang tinuturo din sa atin ng, ng lesson na to, yung magkaroon tayo ng extravagant na pagmamahal nga din sa mga tao. Kasi si Judas nga, di ba, parang mahal pa din siya ng Panginoon, kahit alam na ng Panginoon na ibebetray niya siya. Ayan. Tapos sabi nga din dito, yan, everyone wants to be clothed with power, but no one wants to be stripped of self. Ayan, di ba, ngayon nga, sa season natin ngayon dito sa church, di ba parang ang inaano talaga natin yung evangelism, yung campus ministry, yung care group, yung mga pag-share sa mga workplace, ganyan. May mga pinagpapay tayo na, Lord, gawin mo po kaming bigyan mo po kami ng boldness, tsaka authority sa pag-share ng word of God. Pero may mga pagkakataon na walang gustong mag-die to self, na gustong-gusto natin mapanalunan yung mga tao sa labas. Pero dito sa tao sa loob, iba parang hindi tayo ayos. Yung gustong-gusto natin, parang may mga nagsabi kasi na yung parang gusto nila maging katulad ni Ate Mer. Yung high school, tas yung napanalunan yung mga kaklase sa mga pagke-care group. Parang iniisip ko, possible naman talaga yon, di ba, sa tulong ng Panginoon. Pero syempre, di ba, bago magdala ng mga tao dito si Lord, dapat maayos tayo sa mga tao sa loob nga. Hindi yung kinakaya natin na, yung parang kung ano-ano na lang na mga ginagawa na hindi naman kalooban ng Panginoon. Kaya kung may mga ganun pa tayong ugali, di ba, magpabago pa rin tayo kay Lord. At kung gusto natin magamit talaga tayo ng Panginoon, kailangan natin mag-die to self at kailangan natin i-count yung cost of following Christ. Na hindi lang tayo basta magiging follower na, sige, sunod lang ng sunod. Ito yung ginagawa ng mga tao. Kundi maging disciple tayo na may discipline nga din pagdating sa Word of God at pagdating sa yung mga sinasabi nga ng Panginoon mismo. Tas sabi dito, what makes a Christian is not perfection but forgiveness. 'Di ba? Tayo mga Kristiyano, hindi naman tayo Kristiyano kasi
tinawag tayong Christian, kundi Kristiyano tayo kasi pinatawad tayo ng Panginoon. Kaya 'di ba lahat tayo, hindi naman tayo perfect dito at lahat tayo pinatawad. Kaya yung pagiging Christian natin, 'di ba? Yung pagiging Christian until the end natin at pagiging Christian natin na may Jesus, yung gamitin talaga natin para sa ikag-glorify ng Panginoon. Sabi dito, as we see how much He has forgiven us, we will see how much He loves us, and we will worship Him. Na kapag nalaman natin kung paano tayo pinatawad ng Panginoon, doon natin malalaman na mahal niya din talaga tayo. At kapag nalaman natin na mahal tayo ng Panginoon, doon natin talaga siya i-worship. Sabi pa na to see His majesty and to imitate Him, this is the sum of Christianity. Na, di ba, nung mga bago tayo, ang tinuturo naman talaga sa atin na yung goal ng mga Kristiyano ay to be like Jesus. Kaya, kahit madami na tayong mga nalalaman, mga natututunan, dapat, ayan pa din yung ine-aim natin na maging katulad tayo ng Panginoon at yung magamit nga for His glory. At sabi pa dito, yung isa pang lesson, yung to release His fragrance. Sabi dito, na yung alabaster jar, yung stone nun, nagamit din siya sa pagbibuild ng temple nga ni Solomon. Na tayo, di ba, tayo yung mga katawan natin, di ba, tayo yung temple of the Holy Spirit na yung alabaster jar, di ba, binrake siya ni Mary para ma-pour out lahat ng laman nun at walang matira at para ma-release yung fragrance niya sa, hindi lang sa katawan ni Jesus, kundi yung sinasabi ni Ate Mer nung Wednesday, na dahil ginawa yun ni Mary, naging mabango siya. Yung hanggang pag-uwi niya, mabango siya. Ayun. Tas ayun nga, katulad nung jar na yon na binrake, ganun din yung kailangan, yung parang sinasabi nga dun sa utmost na for His highest na kung kailangan na i-break tayo ng Panginoon para magamit niya tayo for His glory, then let it be na magpa-break tayo sa Panginoon kung feeling natin, ang dami-dami na nating alam, yung ang dami na nating mga na-achieve kay Lord, yung ang dami mo nang nadala, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo nang ministry. Kung parang gano'n na yung tingin natin sa sarili natin, time na ulit, yung parang maging humble ulit na, Lord, yung parang di ko naman kaya itong lahat kung di mo ako tinulungan. Kasi kapag ganun pa din yung attitude natin, yung gagamitin pa tayo ng patuloy ng Panginoon para sa ikaluluwalhati niya. Tsaka, at ayun nga, as a temple of the Holy Spirit, tayo kasi yung di ba? May mga pinagpe-pray tayo na, Lord, hayaan mo na yung light mo mag-shine sa pamamagitan namin, tas bilang salt of the earth, talagang maging malaman ng mga tao na Kristiyano kami, ganyan. May mga ganun tayong pinagpe-pray. At bago nga mangyari po lahat ng yon, di ba? Kailangan yung ipa-search natin sa Panginoon yung mga puso natin, kung nakakalugod pa ba tayo, kung talaga ba sa mga pag-walk natin bilang Kristiyano, yung nakakapag-release pa tayo ng fragrance nga na si Jesus, ganito siya, na hindi pa tayo kausapin ng mga tao, kilala na si Jesus. Ayan, kung may mga ganun, di ba, magpa-search tayo ng puso sa Panginoon ngayong gabi nga din. Tapos sabi dito, Jesus already knows the cost of grace. Yan, He already knows the price of forgiveness, but He offers it anyway. Love burst His heart. Na, ayan, di ba, na-pour out nga ni Mary lahat ng oil, kasi nga, out of love sa Panginoon. At nung ginawa niya yon, talagang parang pinuspos din siya ng Panginoon ng pagmamahal sa niya para kay Mary. At sabi nga dito, di ba, yung love, nag-uumapaw yan sa puso ng Panginoon. Kaya di ba, bilang mga templo ng Holy Spirit, bilang mga jar, di ba, magpa-fill up tayo sa Panginoon nang sa gayon, yung love na nag-uumapaw sa puso ng Panginoon, magkaroon din yung mga puso natin ng ganon. Tas, eto, sunod naman na matututunan, ayan, surrender brings peace. Ayan, sabi dito, na nung si Mary, di ba, ayan, nung pinili niya na i-surrender sa Panginoon lahat, at yung sinabi ko kanina, yung spikenard, yung nire-represent niya yung fruit of the Holy Spirit na peace, sinurrender din ni Mary yung, yung kayamanan niya, yung reputation niya, tas yung, lahat, yung pag-aari niya ngang yun para
yung peace nga ng Panginoon, yung ma-feel nga yung place. Tapos sabi dito, ayun, sa Philippians 4:6-7, na do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Na, di ba ngayon, may chance tayo na i-exchange yung divine exchange na ipalit kay Lord lahat ng mga, yung parang ganito na nararamdaman natin sa kapayapaan nga na nagmumula sa Panginoon, na pwede nating pagpalitan yung mga cares natin para sa peace ng Panginoon, at sa pagsusurrender natin kay Lord, lahat ng mga worries natin, pati yung mga anxiety, di ba, napapalitan yan ng yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. Pero yung mga pagsusurrender nga, di ba, inire-require niya na dapat humble na tayo. Hindi yung magsusurrender ka kasi yung parang para lang ngayong araw pero bukas balik ka na ulit sa dati. Kundi yung pagsusurrender natin sa Panginoon, yung araw-araw ginagawa. Yung everyday, parang everyday repentance, everyday na pinagkakatiwala mo ulit sa Panginoon nga lahat. Kasi nga pag ginawa natin yon, kapag sinurrender natin sa Panginoon lahat ng mga dreams, mga vision, lahat ng mga pangarap natin kay Lord, lahat ng mga ginagawa, di ba? Para magkakaroon ka ng kapayapaan na hindi mo man hawak lahat, pero alam mong hawak ng Panginoon yon, at magiging maayos yung buhay mo. Sabi din dito, you don't have to be like the world to have an impact on the world, na hindi natin kailangan makibagay dito sa mundo para lang mapanalunan yung mga tao. Hindi natin kailangan mag-TikTok para mapanalunan yung mga nagti-TikTok. At hindi natin kailangan makiisa sa yung mga uso para mabago yung mga buhay nila. Hindi natin kailangan ibaba yung sarili natin sa mga level nila para yung mga level ng mga unbeliever para maging tulad nila tayo. Kasi sabi dito, holiness doesn't seek to be odd. Holiness seeks to be like God. Na kapag i-name natin yung holiness na gaya ng kay Jesus, dun yung parang matatouch na yung mga tao sa buhay natin, na hindi natin kailangan maging compromising, kundi kailangan natin na magkaroon nga ng stand para yung mapanalunan yung mga tao. Na kapag nakita nila, ay ilang beses na namin ito nilayaya sa ganito, pero wala talaga. Ganyan. Tapos, nung first year kasi ako, di ko alam kung nasabi ko na to. Kasi nung first year ako, di ba face to face pa. Tapos wala, ang saya-saya ko lang sa room. Basta tawa lang ako ng tawa pag nakakatawa, syempre. Ayan, tawa lang ako ng tawa, ganyan. Parang ang saya-saya ko lang, ganyan. Tapos may yung kaklase ko sa likod, tinanong ako, Berna, paano mo ginawa to? Tapos sabi ko, ay, hindi ko nga alam eh. Tapos, ewan ko, ba't ako tumawa nun? Kasi, basta masaya ako nung time na yon. Tapos sabi niya, ano ba? Ginano niya ako. Ano ba? Ba't ang saya-saya mo palagi? Gusto mo ba awayin kita para lumungkot ka naman? Ginano niya ako, gusto niya ako makitang malungkot. Sabi ko, wala eh, kasi ganito talaga pag sumusunod kay Lord. Sabi niya, sino ba yan? Parang sino ba yan? Jesus na yan. Parang ang na-realize ko doon na, yung hindi mo naman kailangan yung makiisa para ma-friend sila. Yung hindi mo kailangan kasi kailangan mo yung mag-stand lang para nga sa Panginoon. Tas yung mga friends ko doon, pinagpapay ko sila, pero mga Christian sila. Ayan, mga nagtitiktok kasi sila. Pero yung mga TikTok na hindi naman mga malalaswa, yung mga lang, basta yung mga TikTok na basta TikTok, nagaganon sila. Sabi niya, uy, sama ka na, ganyan. Ganito lang naman yung step. Tinuturuan nila ako. Pero syempre, hindi ako sumusunod. Sige, kayo na lang. Wala akong time eh. Sabi niya, walang time, wala kang ginagawa. Pero parang sinasabi ko, hindi kasi kami tinuruan mag-TikTok sa church eh. Gumanon ako. Niya, ay, ganun ba? Sige, ano bang meron sa church nyo? Tapos dahil nga doon, nakapag-share ako sa kanila. Tapos yung pinagpe-pray ko na, Lord, kung kalooban mo talaga na sa PUP ako, magkakaroon ako ng friends na yung mga kakapag-devotion kami, ganyan. At binigay nga ng Panginoon yon kasi yung parang nataniman nga sila ng Word of God. Kasi ilang beses kami nakapag-devotion bago mag-pandemic. Tapos yung isa doon na one-to-one ko din, pero hindi natapos kasi lumipat siya ng school. Yung ganon, di ba? Hindi natin kailangan maging kung ano yung sinasabi dito, kundi di ba, yung holiness, katulad lang yan ng
sa Panginoon. Kasi sabi nga din dito, risk whatever it takes to see Christ, na may mga times na yung magsusuko ka talaga ng mga bagay, ng mga tao, ng mga bagay sa buhay mo. Pero lahat ng yan, i-risk mo kasi sa kabila ng lahat yan, hindi ka i-fail ng Panginoon kasi diyan mo siya mas makikilala. Sabi nga dito, how will you know if you are a true worshiper? Paano natin malalaman kung worshiper na nga ba tayo? Sabi dito, sa John 4:23, yan. But the hour comes, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeks such to worship Him. Na malalaman natin na kapag true worshipper na nga tayo, kapag yung mga spirit natin nag-respond na sa spirit ng Panginoon, na hindi lang basta pag umaawit, kundi kahit ano yung gawin natin, iisipin natin ng Panginoon na, Lord, mapapapurihan ka ba sa bagay na to? Malulugod ka po ba dito? Na kahit nasan tayo, di ba, ang maiisip lang natin ay yung Panginoon nga. At si Lord, di ba, ang kailangan niya, yung mga sincere na mga puso natin, yung mga authentic, yung mga walang katulad na pagsamba sa Kanya. At yung mga times na umuupo tayo sa paanan nga ng Panginoon, yun yung talagang ino-honor ni Lord, na may mga times na, di ba, madalas tayong maging Martha kaysa maging Mary, madalas tayong maging busy, di ba, para sa kingdom. Pero minsan nakakalimutan natin maging busy sa king. Pero di ba, alam natin na walang higher na calling, kundi yung ma-reach mo yung trono ng Panginoon sa pamagitan ng pagpupuri nga din sa Kanya at yung mga pagsamba nga sa Kanya. Sabi dito, ayan, yung mga ayun, nasabi ko na nga pala. Tapos, ayan, meron lang dito kanta. Ayan, kasi, ayun nga, nung sinabi nga sa akin ni Ate Mer na mag-share ako sa OPM, parang before pa nun, parang ito yung paulit-ulit na ine-impress ni Lord sa puso ko, yung alabaster jar. Tapos, yun nga yung story ni Mary, sabi ko, Lord, ano po ba yung gusto mong mangyari? Parang, bakit po ba ganito yung message? Pero yun nga, balik sa prayer ni Pastor nung OPM, nung prayer marathon na, Lord, after namin maging Mary of Bethany, na after natin umupo sa paanan ng Panginoon, after natin makilala si Lord, di ba, little by little, after natin i-worship si Lord in spirit and in truth, na maging apostles na tayo, na kasi di ba, kapag habang kinikilala natin ng Panginoon, doon tayo mas na-equip kung paano ba dapat gagawin. At bago tayo maging apostles, di ba? Di ba yung apostles, parang sa fivefold ministry nga, merong part doon yung evangelism. Bago tayo gamitin ni Lord sa evangelism, maging Mary of Bethany muna tayo, na tayo yung unang magsisik kay Lord. Nang sa gayon, pag nag-share tayo sa mga tao, sa mga kaklase natin, sa magulang natin, sa ibang mga kakilala natin, si Jesus yung ipapakilala natin. At si Jesus kasi kilala na natin si Jesus. Tapos, di ba, bago tayo mag-share sa mga tao, tayo mismo na-encounter natin dapat kung sino yung sinishare natin. Kasi parang paano mo mapapaniwala yung mga tao kung tayo mismo wala pa tayong time na makapag-worship sa Panginoon ng totoo. At eto, basahin lang natin yung lyrics. Sabi dito, etong alabaster jar is all I have of worth. Na yung alabaster jar, yun lang naman yung meron si Mary, di ba, na in-offer sa Panginoon. Wala siyang ibang dala, wala siyang dala na mga coins, mga pera, o mga diamante. Yun lang yung dala niya na may laman na oil. Sabi dito, I break it at your feet, Lord. It's less than you deserve. Na, di ba, yung alabaster jar, sobrang mahal niyan. Pero di ba, sabi diyan sa kanta na, ang mahal na nito, pero parang hindi pa deserve ni Lord, na kulang pa yon sa mga papuri na dapat na tanggapin nga ng Panginoon. Sabi dito, you're far more beautiful, more precious than the oil, na si Lord, di ba, mas beautiful siya at precious siya sa lahat ng mga kaya nating i-offer sa Kanya. Kahit yung mga desire natin, kahit kung gaano pa tayo maging masaya sa mga paglilingkod natin kay Lord, parang walang-walang lahat ng yon. Hindi nun mapapantayan kung ano yung halaga ng Panginoon. Tapos sabi dito,
Sabi dito, like you spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Na tayo, di ba, wala naman talaga tayong ibang may offer kay Lord ngayon, kundi yung two hands and one heart natin. Na si Lord, di ba, inoffer niya yung buhay niya para sa kaligtasan natin, na siya yung naging broken bread para sa wholeness nga natin, yung para maging buo ulit tayo sa Panginoon. Pero tayo, di ba, ang may offer lang natin sa Panginoon ay yung mga buhay natin. Kaya sabi dito, here I am, Lord, take me as an offering. Here I am, giving every heartbeat for your glory. Take me. Katulad, di ba, ni Abraham tsaka ni Isaiah na sinabi nila na, here I am, Lord. Parang maging ganun din tayo sa Panginoon na alam kasi natin yung mga mangyayari kapag sumunod talaga tayo sa Panginoon, na wag lang tayo basta here I am ng here I am, kundi dapat naiintindihan natin kung saan ba talaga tayo tinawag ng Panginoon. Yung para maging kagamit-gamit talaga tayo sa Kanya. Tapos sunod dito, ayan, yung lyric. Ayan, sabi, this time that I have left is all I have of worth. Na yung mga buhay natin, di ba, hindi natin alam kung gano'n na lang to kaikli, na hanggang dumating si Lord, yung buhay pa ba tayo o hindi, yung ganyan. Pero di ba, sabi dito, I lay it at your feet, Lord, na gano'n pa man kahaba yung buhay ko o gano'n na lang kahaba, ilalay it at your feet ko yun, Lord. Kasi nga, ganun nga yung worship, yung nililay mo lahat sa paanan ng Panginoon. Sabi dito, yung buong buhay ng paglilingkod natin, hindi pa yan deserve ng Panginoon. Pero di ba, kahit ganun lang, kahit konti lang yung kalakasan natin o may mga times na nanghihina tayo, ibigay natin yan sa Panginoon. Kasi parang ayan yung ino-honor ng Panginoon, yung mga ganyang uri ng worship. Sabi dito, you gave your life for me, so I will live my life for you. Na dahil binigay ni Lord yung buhay niya sa atin, mamuhay tayo para sa Panginoon. At sabi dito, worthy, worthy, you are worthy. Worthy is the Lord. Ayan, paulit-ulit lang, di ba? Na ang ina-emphasize sa kanta na to ay worthy ang Panginoon sa lahat ng papuri at pagsamba natin, di ba? At ayun nga, ang dami ng preaching na about sa worship. Kaya naniniwala ko na tinatawag pa tayo ng Panginoon sa deeper na intimacy, deeper na pagpupuri pa nga sa Panginoon. Kasi may gagawin talaga ang Panginoon kung naiintindihan natin yung bagay na to. Ayan, tas, ayan, lagyan natin ng tono yung kanta. Patugtog. Sa piano. Yan, para mas, ma-appreciate natin yung kanta. Yan, kung alam po natin, sabayan natin. Ate, at your feet. Far more beautiful, precious Kuya Jet, alam ni Kuya Jet. Kuya Jet.
'Diba? Katulad ng jar, palagi tayong maging bukas palagi sa pagpupuno nga ng Panginoon sa mga buhay natin. Nang sa gayon, 'diba, mag-umapaw tayo sa anointing ng Holy Spirit, maging sa pagmamahal nga din ng Panginoon. At sabi dito, yung worth ng worship, yung purpose ng worship is to change the face of the worshiper, na habang nag-worship tayo, mas nagiging katulad natin si Jesus. At sabi nga dito sa kanta, 'di ba, in case na nakalimutan natin na yung reason, 'di ba? In case na nakalimutan natin kung ba't ba tayo nabubuhay, ano bang purpose natin, parang wala tayong ginagawa. Yung reason kung ba't tayo nabubuhay ay para i-worship ang Panginoon. At yun nga, 'di ba? Ayun yung worth ng worship, 'di ba? Tayo mismo, tayo yung halaga ng worship. Kasi kung wala tayo, walang magpupuri sa Panginoon kung paano niya tayo ginawa para magpuri sa Kanya. Kaya, ayun lang po.